Good morning po mga kapatid. Batiin po natin ang bawat isa. Kamusta? Kamusta ka? Kamusta yung mga katabi mo? Kamusta ka? Ihaw mo. Sa biyaya ng Panginoon, lahat po tayo ay mabuti. Mga kapatid, muli po tayong tumayo mga kapatid para po sa ating worship declaration today. I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right directions, and lead me deeper into the path of godliness. To a sense I may be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. At makibukas na rin po tayo mga kapatid sa ating pong key verse this month sa Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi po doon, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Sige po, tayo yung langit Panginoon. Maraming salamat po sa yung mga salita, Panginoon, ang pag-aaral na sumagin ito. And thank you, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon po. Ihanda mga po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord God. Nanawa, Lord God, ang focus namin nasa iyo lang po at sa iyong mga salita, Lord God, sa umagang ito, Lord God. At patuloy, Panginoon, na tulungan mo ang iyong servant today, Father God, na ihayag lang po. Tanging ang iyong mga salita lang po sa umagang ito, Lord God. Tuloy nga, Panginoon, apart from you, Father God, she can do nothing, Lord God. Kaya patuloy, Panginoon, tulungan mo siya. Patuloy, Panginoon, ang paghulihan ng buhay niya, Lord God. To you, lies, glory, honor, and adoration, is powerfully we pray. Amen. Amen. So, pwede na po tayong mga po, mga kapatid. Sino yung gusto yumaman dito? Amen. Amen. Sino yung gusto yumaman? Ay, amen. Diba? So, what do you prefer, mga kapatid? Do good things to be rich, or be rich in doing good things or good works? Do good works to be rich, or be rich in doing good works? So, ngayon medyo, ano na yan, di ba? Kapag gumawa ka ng mabuti, may camera na sa paligid, no? Mga social experiment. No, kaya, kailangan gumawa ka ng mabuti para maraming views, maraming supporters. Pero syempre mga kapatid, ang gusto po natin is be rich in doing good works. So, ang ating pong key verse this month is from Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So, once you start following Jesus, agree po ba kayo mga kapatid na something happens on inside of you? May pagbabagong nangyayari inside of us. Nagiging bagong tao tayo. Tingnan mo yung katabi mo, nagbago yan? You become a different person. At you change sa mga puso natin, of course. Diba? Parang nagbago yung puso. Kapag mo yung puso mo, nagbago ba yan? Sabi ni yung tiyan daw. Yung tiyan daw yung bago. So mga kapatid, kahit yung uri po ng pamumuhay natin ay bago rin. Diba? Dahil hindi na po me, I, myself na tayo. Diba? Hindi all about ourselves. Kundi, natututo na po tayo na intindihin din or magmalasakit din sa iba ni mga kapatid. Kumbaga, you no longer live for yourself, but you begin to have a heart of compassion to help others. Sabi po sa Titus chapter 2 verse 14,
He gave His life to free us from every kind of sin, to cleanse us and to make us His very own people, totally committed to doing good deeds. So mga kapatid, alam po natin na ating Panginoong Jesus, siya po ay namatay or ginilot niya po ang kanyang buhay para po tayo ay mapalaya sa lahat ng uri ng kasalanan. Para po tayo ay malinis at mapabilang po sa kanyang bayan o sa kanyang mga anak. At sabi po dyan, totally committed to doing good deeds. Sabi mo sa katabi mo, committed to do good deeds. So, ibig sabihin mga kapatid, tanungin mo sa sarili mo, ngayon, may care ka na sa mga nangangailangan? Talaga ba? Sinasagot mo na yung nangungustay sa'yo? Agad-agad? Kamusta? Di ba meron ngayong groups, unread dun sa messenger mo? So pwede mo nang skip. Pero syempre mga kapatid, hindi po yung nice na para sa atin. At syempre po, we want to offer comfort na sa mga nangailangan po ng comfort. At handa rin po tayong magbigay ng support sa lahat ng nangailangan. Ngayon, na Kristiyano ka na, ano ang mas gusto mo? Ang tumanggap or magbigay? Diba? We always want to give. Diba? At sabi po, kapag daw po sumusunod ka sa Panginoong Jesus sa buhay na ito, mapapansin po ba natin na yung mga gawin po natin is against the world or opposite direction na? Diba? Sa kalimitan na ginagawa ng mga tao sa ngayon. So, there is a certain woman in the Bible, in Acts chapter 9, whose name was Tabitha, or in Greek, Dorcas. So sabi po sa Acts chapter 9 verse 36, there was a believer in Joppa named Tabitha, which in Greek is Dorcas. She was always doing kind things for others and helping the poor. So kapag po sinerge natin, sabi si Dorcas daw po was a woman of faith, compassion, and generosity. Nabasa na po ba natin ito mga kapatid? Yung story niya. So si Dorcas po was skilled in sewing and used her talents to create garments. So, ibig sabihin siya ay mananahin. To create garments for those in need. So, she specifically made tunics and other clothing for widows. So mga kapatid, kung babasahin natin yung Acts chapter 9, sumunod po doon sa conversion ni Apostol Paul, ay nabanggit po si Dorcas. At si Dorcas mga kapatid, siya po ay nagkasakit at namatay. So after po niya na mawala, binurol po siya sa upper room, bahay nila. Pero nung time na yon, nabalitaan ng mga mananampalataya na doon din si Apostol Peter. So niyaya niya si Apostol Peter nila sa bahay ni Dorcas. At nung dumating si Apostol Peter sa bahay niya, punta siya sa upper room. Alam niyo po ba kung sino ang umupa ng buong room? The room was filled with the widows. At ipinakita ng mga widows na yun, yung mga garments or yung mga clothing na tinahi ni Dorcas para sa kanila. During po ng ministry ng Panginoong Yesus dito sa mundo, di po ba malapit din ang puso ng Panginoon sa mga poor at sa mga widows? Tama po ba mga kapatid? So, bilang isang mananahi, para siguro kay Dorcas, simpleng act of kindness lang yan, di ba? But nakita po natin
that it had a great impact sa mga buhay ng mga leaders. So mga kapatid, lahat po ba tayo believers of Christ? So believers are created in Christ Jesus to do good works. Isa po ito mga kapatid, doing good works is one of our purpose. Sabihin mo sa katabi mo. Yes. Doing good works is one of your and my purpose. So sabi po, bibigyan natin tiin mga kapatid sa umagang ito kung ano yung nais ng Lord. Kasi sabi po sa team natin, we are created for good works. First, devote yourself to doing good. Sabi po sa Titus chapter 3 verse 8, this is a trustworthy saying, and I want you to insist on this teaching so that all who trust in God will devote themselves to doing good. These teachings are good and beneficial for everyone. So sabi ni Titus po, John sa chapter 3, sinabi niya dyan kung ano na yung dapat na pag-uugali ng mga Kristiyano. So ikaw na nakakilala sa Panginoon, tagasunod ng Panginoon Jesus, ano na nga ba dapat ang ugali natin? So ang sabi po dyan, all who trust in God will devote themselves to doing good. Ibig sabihin, ilalaan natin yung mga sarili natin sa paggawa ng mabuti. At sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 16, and don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that please God. Marami po ba tayong nakakalimutan mga kapatid? Sa araw-araw na binibigay ng Lord sa atin? May mga bagay po ba tayong nakakalimutan? Pag medyo nagkakaedad na o medyo marami na na. Pero sabi dyan, don't forget to do good and to share with those in need. Naranasan na po ba natin na magkulang? Or yung mahirap na buhay? So, ibig sabihin, naranasan na natin mga ilangan, tama? So, kung wala kaya yung mga taong ginamit ng Panginoon, inilaan ang kanilang mga sarili para tulungan yung mga nangangailangan, yung mga mahihirap, ano na kaya ang mundo? At ang sabi dyan mga kapatid, these are the sacrifices that please God. Naniniwala po kayo bawat isa sa atin mga kapatid, gusto natin i-please si Lord. Gusto natin ma-please si Lord. Gusto natin malugod ang Panginoon sa mga buhay natin. At sabi po, ang paggawa ng mabuti, yan daw po ay mga handog na nakakalugod sa ating Panginoon. And second, find opportunities to do good. We should help people whenever needs arise. Kumain ka sa mamahaling restaurant. Tapos, habang nakatingin ka sa labas, may nakita kang beggar. Makakasubo ka kayo. Mga kapatid, sabi po, find opportunity to do good. Ibig sabihin, kung meron po tao tayong nakita na nangailangan, or tayo mismo ang hahanap ng paraan para makatulong or gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verses 18 to 19, tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life. So, ito po ay sulat ni Apostol Paul kay Timothy. Kasi during that time, meron din po rich
people among the congregation. Sino nga ulit mayaman dito? Sabi po dyan, kasi mga kapatid, ang mga mayayaman, they usually put their hope sa mga treasures nila. Pero ang sabi dyan, tell them to use their money to do good. So pag yumaman ka kapatid, anong gagawin mo? They should be rich in good works and generous to those in need. Lord, generous naman ako. Bakit? Ito pala, Lord eh. Diba? Sabi mo, pag mayaman, dapat maging generous. Lord, I promise, Lord, always being ready to share with others. Kasi daw po, by doing this, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life. Diba mga kapatid, iba yung fulfillment kapag ikaw ay nakakapagbigay ng tulong, lalo higit sa mga nangangailangan. Yung ikaw ang nagbibigay, hindi ikaw yung nangihingi. Diba? We are blessed. We are blessed mga kapatid dahil meron po tayong kakayanan. Meron tayong chance. Meron tayong opportunity. Binibigyan tayo ng Panginoon para makatulong sa kapwa natin. At hindi rin naman po natin ikinatutuwa, pero mapala tayo mga kapatid kung tayo yung nakapagbigay kaysa sa kung tayo po yung nangangailangan. At sabi po sa Galatians chapter 6 verses 9 to 10, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Member of the family of God yan. Ka-faith mo yan, ka-faith. Ka-faithed mo yan, diba? So sabi po, whenever we have the opportunity daw po, we should do good to everyone. Especially, may highlight, may emphasis, especially to those in the family of faith. Buti na lang pala, Lord, lagyan ng kaya ko nang humingi ng tulong kay Kuya Julius. Pwede na. And thirdly, mga kapatid, use your sources and time to bless others. Sabi po sa Matthew 5:16, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. So, ang nais ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa, yung mag-shine daw po tayo. Katulad ng isang ilawan. Let your good deeds shine out for all to see. Para po mas marami pa ang magpuri sa Panginoon o sa ating Ama na nasa langit, mga kapatid. So, minsan po ba naisip nyo or may nakapagsabi na po ba sa atin na ikaw yung kasagutan sa aking panalangin? So, hindi po ito sa ibang bagay yung sinasabi ko, ikaw ang kasagutan sa aking panalangin. Hindi po para maging partner in life or partner in ministry. Ang ibig ko pong sabihin is, yung hinihiling kong provision sa Panginoon. Yung hinihiling kong tulong sa Panginoon. Ikaw ang ginamit ng Panginoon para makapag-provide sa tao yun. Ikaw ang ginamit ng Lord
let your good deeds shine out for all to see, mga kapatid. So that everyone will praise your Heavenly Father. Sis, pag-Gcash naman. Ng 1,000 lang. Siyempre, kung tatanong ka, aanin mo. Eh di ba, siyempre magtatanong tayo, ano eh. Mamaya kasi pag bill lang pala ng isang case na beer, di ba? So, siyempre, mga kapatid, tayo ay binibigyan rin ng wisdom ng Panginoon. Di ba? Alamin din po natin kung saan po na gagamitin yung ating ibibigay na tulong. At sabi po sa Matthew 25 verse 40, and the king will say, I tell you the truth, when you did it to one of the least of these, my brothers and sisters, you were doing it to me. So ito po ay mula po sa parable ng goat and sheep. So sabi po, sa final judgment, ay pagbubukurin daw po ng Panginoon. Mga tupa at mga kambing. So, ano sasabihin niya sa kanyang kanan, sa mga nasa kanan niya, sa mga tupa? Nung ako ay nagutom, binigyan niyo ako ng mga kain. Nung ako ay nauhaw, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y walang maisuot, binigyan niyo ako ng damit. Nung ako'y makulong, ako'y inyong dinalaw. Tapos sasabihin ng mga nasa kanan, Lord, kailan yun? Ito ang sagot ng Lord. I tell you the truth, when you did it to one of the least of these, my brothers and sisters, you were doing it to me. Tapos, sabihin niya, lumayo kayo sa akin, doon sa mga nasa kaliwa. Kasi, kabaligtaran naman. Nung ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Nung ako'y nauuhaw, hindi niyo ako pinainom. Nung ako'y walang may suot, pinabayaan niyo ako talagang hubad. Nung ako'y may sakit, hindi niyo ako pinalagaan. Nung ako ay nakakulong, hindi niyo ako dinalaw. Panginoon, kailan yun? Sabi ng Lord, kung yun ay ginawa mo sa kapwa mo, yun ay ginawa mo na rin sa akin. Siguro mga kapatid, napansin mo. At Sis Jenna, bakit parang naman pare-pareho lang yung points mo? Devote yourself to doing good, find opportunities to do good, use your resources and time to bless others. Yes, mga kapatid. I intended it this way. Kasi para ibigyan ng emphasis, mga kapatid, that we as believers are created for good works. We are created for good works. Ang paggawa po ng kabutihan o ng mabuti ay dapat gawin ng bawat isa sa ating pong mga buhay. Tahimik mga kapatid. Conclusion na tayo. Our good works matter to our God. Tama? Mahalaga sa Panginoon, nagmamatter sa Lord ang lahat ng mga kabutihan na ginawa natin. Our good deeds reflect the love of Christ. Kasi paano naman ang sasabi na naghahari sa puso ng bawat isa sa atin ang pag-ibig ng Panginoon kung hindi tayo marunong tumulong sa nangangailangan. May dalawa kang gamit, di mo lang maibigay yung isa. Tatlo yung extra rights mo. Hindi mo lang maibigay yung isa. Di ba? And
And we are created to do good things, mga kapatid. Sabi po natin kanina, especially to those in the family of faith. Pero mga kapatid, pahabol. Huwag din po tayong mamili naman. Yung kapatid ko lang ang tutulungan ko, ayokong tumulong sa iba. Hindi rin naman po ganun mga kapatid. Sabi ko kanina, nilagyan mo rin ng emphasis, pero hindi naman sinasabi ng Lord sa salita ng Lord na yun lang. Diba? Huwag din po tayo manili ng ating tutulungan mga kapatid. Pag nakita natin na totoo namang na kailangan, extend our help to them. Again, in Ephesians chapter 2, verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Glory to our God. Tayo po na namin mga kapatid. Our Heavenly Father, Lord, we praise you and glorify your name, Lord God. We thank you so much, Lord God, this morning to your words, Panginoon, God, and inhayat, Lord God. We thank you, Panginoon, for reminding us once again, Lord God, that one of our purpose in our lives is to do good deeds, especially to those who are in need, mga kapatid. No, Lord, especially those poor. At maraming salamat din, Panginoon, for giving us opportunities, Lord, privileges to help others, to be a channel of blessings to those people around us who are in need. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang pinagkakalob po sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Father God, for reminding us, Lord God, always through your words. Kung paano po kami mabuhay, Panginoon, kung ano yung dapat namin gawin sa bawat araw, Lord God. And thank you, Lord God, for providing all our needs, Father God. Hindi lamang po financially, hindi lang physically, Lord God, but most especially spiritually, Lord. Thank you for your words na patuloy po nagtuturo sa amin, patuloy po nagtutuwid sa amin, at patuloy po na nagpapalakas sa buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, maraming salamat po sa buhay ng mga kapatid ko na naririto, na nakasama namin sa umagang ito, Lord God. May you bless each one of us according to your riches, according to your purpose, Lord God, and to your will, Lord. Because we will continue to seek you in our daily lives, Lord. And we desire to honor you always. And we desire to give you glory in our daily lives, Lord, in our walk as Christians, Lord. We thank you, Lord. We praise you. We glorify your name this powerful name. We pray. Amen. Amen. Are we blessed po ba mga kapatid? Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating mga kapatid. Malakas na po mga kapatid. Amen. Meron pa akong tanong. Bakit po mahalaga ang tithing, mga kapatid? Why is tithing is important? Because, number one, maraming dahilan, di ba mga kapatid? Maraming pong dahilan. Pero nagbigay lang ako dito ng tatlong dahilan. Because number one, kasi mahalaga daw ang tithes, ang pagbibigay ng tithes sa ating Panginoon because it is command by our God. Di po ba? Maraming minimension sa Bible about sa tithes, mga kapatid. At pangalawa po, tithing shows our love to God, di ba? Isa din itong paraan kung paano natin may papakita sa Panginoon kung gaano natin siya kamahal. Amen po ba? Amen. And then number 3, tithing grows our trust in God. Amen po ba mga kapatid? Sige po, samahan niyo po ang basahin ng ating verse sa umagang ito sa Luke chapter 6 verse 38.
Ang sabi diyan, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo, sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Sa verse na ito mga kapatid, ini-encourage tayo as a believers to give freely mga kapatid. Kung paano tayo magbigay. At kung paano natin ibigay ng buong puso, ng walang, ang tawag doon, walang, yung pusa po ba, ng pagbibigay sa ating Panginoon, yung kaloob natin sa Kanya. And may kalahip naman ito na promise, di ba? Na pagka nagbigay tayo ng tama sa ating Panginoon, nandun din yung pagbabalik sa atin ng Panginoon. Nang hindi lamang kapantay ng binigay natin, kung hindi, siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala na mula sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya isang reminder lang po ng ating Panginoon sa umagang ito na lagi nating isa-isip at isa puso na ang pagbibigay sa ating Panginoon ay napakahalaga para sa Kanya, mga kapatid. Kaya wag po nating kalimutan na ibalik yung nararapat sa ating Panginoon. Amen po ba? Yun lamang po. Sige po, hawakan po natin ating mga kaloob sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O God. Sa umagang ito, Panginoon, na pinag-aalong mo sa amin, O God. Salamat sa napakagandang umaga, Panginoon ko, na nakasama ka namin, Lord God. Alam namin, Panginoon ko, na naririto ka, Panginoon, na kami sinasamahan sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salita na ibinaba mo sa umagang ito, Panginoon ko. At patuloy, Lord God, na yung mga salita mo, Lord God, na ibinaba sa umagang ito, hayaan mo, Lord God, na magrema sa aming mga puso at isip, Panginoon ko, na Lord, magamit namin sa pang-araw-araw namin na pamumuhay, Lord God. At Panginoon, turuan mo kami at tulungan mo kami, Lord God, kung paano namin may share ito sa mga nangangailangan, Panginoon. Lalong-lalo na, Lord God, yung wala pang tuwirang relasyon sa iyo, Panginoon ko. Tulungan mo kami, Panginoon, at turuan mo kami, Lord God, kung paano namin gagawin, Lord God, ang mga command mo, Panginoon ko, sa amin, Lord God, lalong-lalo na, Lord God, yung pag-share ng iyong gospel, Panginoon ko. Lord, patuloy, Panginoon ko, na turuan mo din kami, Panginoon, how to do good works, Panginoon ko, sa aming buhay, Panginoon. Lalo-lalo sa mga kapwa namin, Lord God, na hindi kami mamimili, Lord God, kung kanino kami tutulong, Panginoon ko. Lord, maraming salamat, Lord God, sa mga blessings, Panginoon ko, na ipinagkakalob mo sa amin, Panginoon ko. Patuloy, Lord God, na i-bless mo nga po, Lord God, ang aming mga trabaho, Panginoon ko, ang aming mga kumpanya, Lord God, na pinagtatrabahuhan, Panginoon, na daluyan, Panginoon ko, kung saan kami nakakakuha, Panginoon ko, ng aming mga pangangailangan, Lord God. Patuloy, Lord God, na i-bless mo ang aming mga company, Panginoon ko. Patuloy, Lord God, na may balik namin, Lord God, yung nararapat para sa iyo, Panginoon ko, at naibigay din namin, Lord God, yung pangangailangan ng aming mga mahal sa buhay, Lord God. Panginoon, muli po namin pinapasalamatan, Lord God, ang anak mo, Lord God, na ginamit sa umagang ito, Panginoon. Patuloy, Lord God, na bless mo nga po siya, Lord God, na siksik, liglig, at umahaba ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ganun rin, Panginoon, ang kanyang pamilya, Panginoon ko. Patuloy, Lord God, na gamitin mo siya, Lord God, sa iyong gawain, Panginoon ko. At marami pa, Lord God, ang ma-encourage niya, Panginoon, na patungkol sa iyong mga salita, Panginoon. Muli, Lord God, i-bless mo nga po kami lahat, Panginoon, at aming mga kapatid na nakasama sa umaga ito, Lord God. Bless us, O God, patuloy na ingatan mo kami sa lahat aming mga gagawin, Panginoon. Ibalik mo, Lord God, yung mga lakas na nawala sa amin sa magdamag na pagtatrabaho namin, Panginoon ko. Andun na ingatan mo kami muli, Lord God, mamayang gabi, Panginoon, sa pagbalik namin sa mga trabaho, Lord God. Shield us, O God, ng iyong divine protection, Panginoon mo. Muli, Lord God, patuloy na ingatan mo rin ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon, sa ilaw mo namin binabalik ang matas na papuri, pasalamat pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen.